Good morning po sa ating mga kababayan. Well, tayo ay umattend nitong coastal cleanup drive pero naglalakad pa lamang ako. Nandun sila, nagsimula na dun sa kabilang dulo. Saka dito sa may other area dito. Pero ang pumukaw sa isip ko ay, ang pumukaw sa aking atensyon pala ay itong mga nangingisda, ang ating mga kapatid na mga mangingisda sapagkat duro nilang huli. Hi, good morning po. Oh, durong huli. Wow. Oh, burot-burot. Oh, ang dami oh. Wow. Small fish. Hello, good morning. Magkano ng kilo na isda ngayon? 140. Ngayon po ay kunay 120, hindi pa rin. 120, 140 gayaan. Oh, yung mga na-separate. Depende sa klase ng isda. Puro huli. Lumahan 160. Ini makuha. Ganda. Oh, ang ganda nung ano. Oh, naka-live tayo ngayon. Ay, naka-live ba? Nakalive po tayo sa Marinduque. Wala talaga. Marinduque nga. Ay, naka-live Marinduque News. Naka-live tayo sa Marinduque News. Oh, morning. Paano kami binikilala ang mga nag-news dito sa atin? Mga gwapong lalaki. Ay, wala talaga. Matira ka pa. Wala na. Hindi na, bukya ka na. Matira ka pa. So kasama natin ang mga taga Philippine Coast Guard. Meron tayong cleanup drive. Tapos ay sariwang mga isda. Ito kasaglasaran. And ang kanilang anong tawag dito? Dati kong pag... Ang ating mga kababayan dito sa durong huli na isda. So diretso tayo dito. Nandun sila? Nagapictura na sila. Oo nga ni ano. So alin tapat ito sa ano sa dagat? Sa ano ay? Sa daan. Talipapa. Hi, good morning kuyang. Talipapa. Talipapa. Dito pala ang punduhan. Kaya pala ang dami. Oh, yun oh, daming isda. Oh, dito pala yun. Buhay na buhay ang ekonomiya dito sa oo, yung bilihan ng isda sa tapat. Pag-ikot. Ako na yan ang buhay talaga. Oo. Okay. Good morning po. Natawag tayo. Ang tawag kita. Pero okay nakagana rin. Hi, good morning po. Oops, yeah. Mga bata, ang dami, buhay na buhay ang umaga ng bunganay. Ano yan? Ano yung nakain nyo na yan? Chocolate? Chocolate. Buhay na buhay ang thank you. Kasama ko by the way si Otep. Yan, Otep. Nandito ako sa may barangay Bunganay. Hi, good morning po. Ano, meron na ho? Wala pa. Ayun pala ang pala. Natawag na kita. Kasama, Bureau of Fire ba yan? Hindi. Coast Guard. Pero nakagana rin ako. Oh, rich. Ang aga dito. Ang daming mga taong nangingisda. Mga kababayan natin. Ganito po ang morning life sa buhay. Oo, ganito pala ang umagang kay ganda ng barangay Bunganay. Buhay na buhay. Oo nga. Mapunta kami dito one of this day. Dito kami Hi, good morning po sa inyo. Sisipag nyo naman po. Umagang umaga. Yan ang sisipag. So ganito. Ngani ano po. Yan na po ang talagang pagising pala ang pagkakape. Yan na. Yan na ang gawa. Ngani sisipag ng ating mga kababayan. Good morning po. Ito yan, sisipag po ninyo oh. Ay, ang dami ditong Hi, good morning po. Ang dami palang tao dito. Ay, ang sarap ng kape mo, nanay. Wow, barako. So umaga, so grabe pala.
Oo, honey, ano. Good morning, Bunganay. Buwak Marinduque. Hi po sa inyo. Hi, good morning po. Oo, kumusta po kayo? Good morning. Oo. Okay lang. So, naka-live ako ngayon. Yan. Retired police si sir, oo. So, ang layo ng nilakad namin. Good morning po sa inyo. Ay, naka-live ako. Uy, ari, sinuot ko ba ya? Ay. Oo. Ayun nga. Papapag ano. Good morning po. Sina sir. Sina sir. Naka-live ako. So, kasi yung mga estudyante na mga kasama. Sina ano pala to? So, teka muna. Ang dami pala. So, ito yung initiative ng Coast Guard. Itong ating... Ay, sorry. Anin ko nilang Nasa si Ivy? So, good morning. Ibali, nagsimula na, pero saan nagsimula? Ang tanong. Ano? Ha? So, good morning po sa ating mga kababayan. Naka-live po kami dito sa may Barangay Bunganay. Ang daming tao. Oo, ito pala yung likod noong ang daming tao. Ito yung likod ng may talipapa. Ano? Sa may talipapa, sa may... Ano oras na dumating? So, teka. Ito yung initiative ng Philippine Coast Guard. Ng Philippine Coast Guard. Saan nagsimula? Ay, doon na po sa pinuntahan ni Atty. Ivy yun. Nandun ba si Atty. Ivy? Yung naka-orange po. Alin? Si Atty. Ivy? Si Atty. Ivy? Yung naka-orange. Si Sir Corley. Okay. Nandun sila. Sila yung hapon. Ba't di namin sila nakita kanina? Wala na po sila eh. Okay. Nandun pala sila. Pero hindi natin sila nakita kanina. Okay. Tapos na kayo? Okay. Dinala na lang namin yung... Sinong ano si... Ano ba yata sa atin? Wala si Ma'am Ivy, si Ivy. Kasi hindi po pinayagan ni boss. Noong una, pinayagan. Okay. Kaya ako inalate din ako. Okay. Inantay ko. Okay. Hindi. Wala dito. Wala. Tawagan mo pala. Sabi sa atin, Saglit ho. At ito ang morning habit po ng mga kababayan natin dito sa may Bunganay. Ang daming tao. Na-overwhelm ako. Maganda palang ano dito sa umaga, ano? Oo, buhay na buhay. Oo. May normal na buhay nila, ano? Kaya nga. Hi, good morning po. Teka, hawak tayo ng microphone. Mag-interview kita na ano. Hawakin daw muna, sir. At nakabitan ko lang ano. Ay, sorry po. Hi, good morning po sa ating mga kababayan. Kasama ko si OTEP. Ayan. Siya ay auxiliary din ng Philippine Coast Guard. Ang umaga po. OTEP, good morning. Say hi. Napagod tayo dito. OTEP, hawakin daw muna. Ayan, kahit tutok mo lang muna dito sa kanila. Dahan-dahan lang. Sir, katanong ka po. Ito po ang situation natin sa Barangay Bunganay. Kung lahat may inagawa, ano, walang tao na nakatahan lang sa tabi. Lahat may napagkaabalahan. Ang galing. Dami mo. Kasi si Atty. Ivy. Yan. Parang fiesta. Parang piyesta, oo. Lagyan natin ng ano. Yan. So, good morning po sa ating mga kababayan. Tayo ay naka-live dito sa may bahagi ng Barangay Bunganay, Buwak Marinduque, kung saan ay nagsimula na po ang
ang clean up drive na inisyatiba ng Philippine Coast Guard 510 Marinduque Squadron. Hi, good morning. Ito ang masisipag itong mga kasama natin. Talagang may linyada, ano? So, totoo yan. Ayan, parang parade na. Hindi na. So, kasama natin ang ating mga kasama mula sa Philippine Coast Guard at mga volunteers mula sa Marinduque State College. Parang law enforcement din po sila, under sila ng law enforcement. Makakasama natin mamaya, kapanayamin natin si ito para alamin kung ito at ang mga barangay officials din mula dito sa Barangay Bunganay, pero nakita ko at naobserbahan ko kung gaano kasigla ang kumbaga ang umaga ang umaga ng Barangay Bunganay, dahil parang lahat ata ng mga individual dito ay may ginagawa, lalong-lalo na yung mga kababayan natin ng mga mangingisda. So, ang daming tao at talagang sino pong kapitan dito? Ikaw pong kapitan dito? Ay, si kapitan? Si kapitan pala yung nakadilaw. Kausapin natin mamaya si kapitan. Oo. Pagpunta natin dito si kapitan. At kayo po ay kagawad. Ayan, kagawad. Oo. Kagawad. Tara muna, kagawad. Yan. So, at ating, ito. Kagawad, tara para. Kagawad, tara para. Kagawad, ano po pangalan mo, kagawad? Kagawad Arosilito Torres. Apo. Kagawad, itong ganito nating dahan-dahan lang. Itong inisyatiba natin na ito, So, ito? Bali, actually, unang pagkakataon lamang ito na nakita ko kung gaano kasigla ang kumbaga ay parang ang hanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Barangay Bunganay. Ito ay karaniwan ng pangitain, gawain ng ating mga kababayan dito sa Barangay Bunganay. Opo. Pakaraniwan talaga pong yan na yung hanap buhay po ng aming mga kabarangay dito po sa Barangay ng Bunganay. Kaya po dito, pero kami po dito sa Barangay ng Bunganay, nagkakaroon po kami ng ICAP. Yan po yung aming at bilang committee po ng environment ay talaga nagkandak po ako talaga na magkaroon po kami ng every first Saturday of the month ng ICAP po dito po sa baybayin ng sapagkat kailangan po naming protektahan itong aming baybaying dagat sapagkat dito po kumukuha ng kabuhayan yung aming mga kabarangay. Correct. And lalong-lalo na marami sa ating mga kababayan, siguro ang mga pangunahing hanap buhay nila ay ang pangingisda. Opo. Talagang diyan po talaga sila nabubuhay. Kaya nga sabi ko, ang nga namin po sa mga kabarangay po namin, pag kumukulo ang dagat, medyo may mag-ipon kasi mahirap po talaga sila dyan umaasa. So yun po. At yan, nakikitaan nyo naman po tuwing umaga, talagang para pong piyesta po dito sa aming baybaying dagat. Piyesta dito. So, on a daily, gaano karami ang populasyon ng Barangay Bunganay? Napakadami po ng aming populasyon dito sa aming barangay ng Bunganay. So ang amin pong rito, ang families po namin dito ay parang nasa 2,000 plus. So yun po. So, malaki. Ang voting nyo ilan? Magkano? Ilan? 1,000 plus po yung aming mga botante po dito. Higit pong 1,000. Siguro may panawagan ho ba kayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nandirito sa may baybaying dagat, na patuloy na ingatan at protektahan itong ating karagatan at dalampasigan? Para po sa panawagan ko po sa aking mga kabarangay, bilang namumuno po dito sa Barangay ng Bunganay, ang hiling ko po ay samahan nyo po kami na maging maayos po yung ating baybayin dagat sapagkat alam po naman natin lahat na dito po tayo kumukuha ng ating kabuhayan, lalong-lalo na po nandito sa baybaying dagat. Kaya po, inihikayat ko po ang lahat na maging maayos po ang baybaying dagat. Samahan niyo po kami pagka meron po kaming buwan ng paglilinis ay patuloy po na samahan niyo po kami para maging maayos po at magandang tingnan yung ating pong baybaying dagat. So yun po ang aking panawagan sa aking mga kabarangay. Ayun, maraming salamat, Kagawad, Nakita ko si Kapitan kasi, kaya ayun, so puntahan lamang natin si Kapitan at medyo busy si Kapitan at ito ho ang ating kasalukuyang setup, Ito ko nga hawakin, pero magdahan-dahan ka lamang. Ayan, dahan-dahan lang para hindi masyadong. Ang karaniwang setup ko, dito sa may
Barangay Bunganay dahil nakikita ho natin ang ating mga kabaranggayan dito sa Barangay Bunganay na karaniwan na ito Kap ito si Kap magandang araw Kap, oo, naka-live po tayo Kap na anong masasabi mo at ito ang sabi ko nga kanina, ito ang unang pagkakataon na makita ko kung gaano kasigla ang hanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Barangay Bunganay, partikular ang ating mga kababayang mga mangingisda, no? So Kap, itong gawain natin na sinasagawa sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard at dito sa Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Marinduque Squadron, kayo sa inyong barangay ay may mga kahalintulad ba ng mga gawain o mga clean-up drive na inisyatiba naman ng inyong konseho ng inyong barangay? Opo. Una po sa lahat ay magandang umaga sa inyo po at sa ating mga kabarangay. Katulad po ng sinasagawa namin sa umagang ito po ay through the initiative ng ating kabarangay din pong masasabi na si Ma'am Natasha Valerie Villosa. Siya po ang nag-conceptualize kung bakit nagkaroon kita ng ganitong gawain sa umagang ito at nakasama natin ang mga opisyalis at saka mga tauhan ng Coast Guard. So tungkol naman po doon sa naitanong ninyo na tungkol sa programa ng pangkalinisan, dito po sa amin ay kami po ay nagpapatupad ng regular na paglilinis sa ating kapaligiran sa tulong po ng mga iba't ibang samahan dito sa aming barangay. Katulad po ng 4-piece, ang samahan ng 4-piece. Meron din po kaming samahan dito, yung tinatawag natin na kalipi. At ito pong tinatawag natin naman na katropa. Mabanggit ko rin lamang po na ako, si Kapitan Franklin Monroyo Magalang, ay Municipal President ng Katropa ng Buwak. So yun po, patuloy po namin sinasagawa ito at para po naman sa kalinisan ng aming barangay. Salamat po. Kap, ito nakita ko in fairness naman kahit na ganito kasigla ang kalakalan ng hanap buhay dito sa inyong dito sa inyong barangay malinis ang dalampasigan na nakikita ko or baka nauna na pero siguro may panawagan ho ba kayo sa ating mga kababayan na patuloy na ingatan at alagaan ang ating inang kalikasan, partikular itong dalampasigan at ang karagatan na kanilang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan? Maganda po yung na-share ninyo yan, sir. Dito po sa amin, bagamat nabanggit ko na po na patuloy nga sinasagawa namin ito, hindi po natin maiiwasan na magkaroon ng mga kalat dito sa ating baybay dagat dahil po nga ito ay kadalasan ay nanggagaling po sa mga interior ng ating barangay. Kasi po ito po ay kasama din yung ilayan ng Bunganay na ang tubig po dyan ay maraming inadaanan. Kaya yung lahat ng mga kalat na inadaanan ng tubig ay dito po napupunta. Idagdag na rin po na palibasa nga po kita ay coastal barangay, yung ibang barangay din po na nagkakaroon ng mga basura sa lugar ay parang dito po napupunta. Kaya yun nga po ang aking panawagan na sana po ay magkaisa tayo na panatilihing malinis, maayos, at alagaan po natin ang ating kapaligiran. Yun lamang po. Maraming salamat, Kapitan. Ilan ho ba ang kabuuang bilang ng populasyon ng inyong barangay? Dito po sa barangay namin, bagaman po at ako'y kaupo lamang sa akin tungkulin bilang punong barangay, sa akin pong pagkakaalam ay meron po kami populasyon na humigit kumulang sa 1,400, humigit kumulang na 1,400. At meron po kaming pamilya dito na 600 families. Okay. And Kapitan, yung bilang ho, ilang porsyento yung bilang na meron tayo pagdating sa sektor ng pangisdaan? Dito po sa aming barangay, Bunganay, ang pangunahing source ng aming hanap buhay ay ito po nga ng pangingisda. At almost 70% ng aming mamamayan ay ang hanap buhay ay dito sa dagat. At meron din naman po na
panghanap buhay ng ating ibang kasama sa barangay ay ang pagbubukid at saka pagkukopras. Maraming salamat, Kapitan Franklin. Oho, and si Romeo Mataak po ako. Franklin Magalang at your service. Thank you. Thank you so much po as Kapitan Franklin, at maraming isda si Kapitan, ano. So magkano na ang kilo ba ng isda ngayon, Kapitan? Ay, dito po sa amin ay yung mga ganitong klase po ng isda, ayan ay medyo more or less ay 200. Pero 200. pagka yung mga lagidlid na, depende po sir sa size. Oo. Depende sa size. Okay. Katulad ng mga ganito. Masarap tigangin yan, ano. Po, Masarap tigangin, tapos ay agat, ano ko yan, masarap na. talbos ng kamote. Ayun, talagang panalo. Yung ano ay malunggay. Yan. Marami po naman dito sa amin at yung aming mga mamamayan din naman ay aktibo. Bagaman at malaki din po ang porsyento ng ng mga medyo kulang din sa hanap buhay. Hindi naman po, ito po kasing pangisdaan na yan po ay seasonal din kuminsan. At sabi po nga natin ay pinapayuhan natin ang ating mamamayan na kailangan ay multitasking. Kung kayo ay magdaragat, kayo ay kailangan ay may alaga din baboy, manok, saka yung pagtatanim. Dahil dito po naman sa aming barangay, isa din po ito sa agriculture land. Opo. So, medyo malaki-laki rin ang sakop ng Barangay Bunganay, ano. So, malapit na kayong kasunod nyo na pala yung port, yung Kawit Port na ano. At talagang ang ilan mga ganyang, gaano karami ang bilang ng ating yung ganyang mga pangisdaan. Dito po sa amin, Pangulong, anong tawag sa inyo yan? Bakulong? Bakulong po. Yan ay Bakulong. At dito po nga sa atin, sa munisipyo ng Buwak, ay meron po tayong batas na ipinatutupad na ang mga ganitong klase ng pangisdaan ay hindi po pinapayagan doon sa ating municipal water. So sila po ay nadayo sa mga malalayo at meron pong mga ganong uri ng pangulong, yung maliliit, yan po naman ay inapayagan na sila ay humuli dito sa sa malapit sa ating shoreline. Doon sa mga karamihan po kasi dito sa atin ay mayroong mga migratory fish tulad ng gulyasan, mga tuna, ay yan po ang nahuhuli nila. At mahigpit din po naman ang ating pagpapatupad tungkol doon sa batas ng municipal water. At yan ay atin pong pinapaalam sa ating mga mangingisda para po naman hindi nagkakaproblema pagdating doon sa batas na inapatupad po ng ating BIFAR at saka Philippine Coast Guard. Yun po. Apo. Gayun pa man, Kapitan, mahalaga rin kasi yung ganitong industriya, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan, na patuloy na nagkakaroon ng hanap buhay sa pamamagitan ng ganitong komersyo o pangisdaan. So, makikita natin yung ating mga kababayan, ang dami talagang buhay na buhay ang komersyo ng pangisdaan dito sa Barangay Bunganay. Kaya natutuwa tayo na makita ang ating mga kabaranggayan. Hello, ang sarap naman ng iyong suman. Nay, anong pangalan mo? Yulis Mindean po. At umagang-umagi, naka-lipstick ka. Galing po sa pagsimba. Galing sa pagsimba. Nakakatuwang makita ang ating mga kabaranggayan dito sa lugar na talagang buhay na buhay ang komersyo, ang mga tao ay masigla, ang mga tao ay masaya, lalo na kapag merong huli ang ating mga mangingisda. Ay, opo. At yun po, masaya po talaga kami pag may panghuli ng kotsela ang aming inakabuhay. Malungkot kami pag wala talagang mahuli dito sa amin. Problema sa amin yung mga nagaputok-putok dyan. Pag may nagpaputok, wala na kaming mahuli. So, bawal naman talaga yun. Pero ikaw ay residente dito sa Barangay Bunganay. Opo, dito na po ako tinubuan ng puting buhok at saka tinubuan ng bungi na ipin. Tinubuan ay bungi pa, But anyway, yan po ang setup, na ating mga kababayan. Kayo ngayon, sarap naman talaga, may sampililok pa, So, maraming salamat po, Nay, sa pagpapaunlak ng panayam. Good morning. Talagang meron pang mga suman, sampililok. Magandang umaga po sa inyo. Opo, kumusta po kayo? Ayos naman. Ayos, oo. So, dire-diretso tayo, So, nandun na sila, ha? Nandun na sila, yung ating mga kasama. Ikaw, baka mapatid ka.
yung ating mga kasama nandun na. Ang layo na nila. Ang tanong nito, saan kita mapasok mamaya? Doon din. Ayan, pagod na si Otep. Ako daw muna. Ayun, so dire-diretso po. Ang daming nanonood, ha? Oo, ang dami. Thank you, Otep, sa pag-feed. Ayan, kasama ko si Otep. Good morning po sa lahat ng ating mga kabaranggayan. Ano, nakakatuwa po makita dito ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung sa may bahagi na yon. Yon, ang daming tao. At talagang buhay na buhay. First time ko pong makapunta dito sa may bahaging ito ng Barangay Bunganay at nakita ko talaga ang sitwasyon ng ating mga kababayan. Tapos na po kayo? Oo, ay salamat po sa inyong salamat sa paglilinis ng ating. Ito ba yung regular nyo rin ginagawa miski wala tayong clean up drive? Opo, minsan po. Minsan. Opo, Oo. sa ano po ng barangay. Nasama kayo sa barangay. Opo. Sa clean up drive ng barangay. Opo. Ay, salamat po. Ano pangalan mo, hani? Jilin ano? Lason. Lason? Kay Lason. Nagangiwi si Nining. Ay, nagangiwi. Ay, nangiwi. Ayan, so, ang daming nanonood nating mga kababayan. So, medyo mabilis na lamang. Ang layo na pala nila. Oo, baka wala po kayong pang ulam. Abay, mura ang isda kung ganon. Kung 140, 120, mura ang isda. Dito pala kita dapat mabili pag umaga. So, dapat madaan kita dito. For sure, meron kitang mabibili na mura-mura na isda. Dahan-dahan lang kita sa pag... Eto, ba't wala ako nakikita na nag-shout out? Ay po, may mga kababayan ho kita na na-shout out. Naglalakad kami ni Otep. Dahil sa sobrang dami ng ating interview na ginawa, ay kita po ay naiwanan na ng ating mga kasama. Nandun na sila sa may dulo. Andun na sila, ang layo na po nila. So, ayan ba, yan lamang ang mga asong tai-tai doon. Ay, sorry po sa mga nagkakain. Pindatada Otep yun ay, yung paharap. Yun. So, good morning po. Ay, nakangiti ang ating mga kababayan. At, yan. Patuloy ako nakikitang nag-comment. For sure maraming nag-comment para magpa-shoutout. Dahil alam ko marami rin sa ating mga kababayan ang galing dito sa Bunganay. At ngayon ko din laang nalaman na meron pala ditong, ano ito? Casa Elesia. Ito yung nasabi ni Kapitan na yung mga dumi na galing sa ibang barangay ay dito na punta mula dyan sa ilog o sa wawa na yan. So meron ditong wawa. Ito ho, wawa. Ito yung Casa Elesia na hindi ko nakikita sa may wawa, ayan yung wawa, ayan Ano yung tawag nga ni dyan? Ay mga sapa. Hindi wawa. Pero anong tawag dyan sa mga yan ay? Sa mga parang niyog? Sasa. Sasa, yun. Sasa pala, sasa. Sasa. Yan, maraming mga sasa. Kailangan nating tumawid dito. Ang layo na nila. Nandun na sila nagsimula. Marami yung kitang mga... Ito, Casa Elesia. May Casa Elesia pala dito. Yun, Casa Elesia. Dito makikita yan sa... Ang dami doon tao. Gusto kong magpunta doon one of these days. Doon, sa may area na yon, sa may Bunganay. Oo, ang dami. Ayan, hinai daw yung Yan. Ayan, abatiin ko muna yung mga nanonood. Nervesa, Jeremy, pa-shoutout Kabayan, Chita Nambio, pa-shoutout kay Kagawad Vilma Onte ng Barangay Bunganay. Ganyan din si Denesa Banayos, good job, have a great day ahead. Joey Semilia, pa-shoutout po sa Semilia family sa Bangbang, Gasan, watching from Antipolo City. God bless po sa inyong lahat. Si Marlon Ligas, good morning Sir Myong, patanong kung maraming huling isda. Maraming huli kanina. Nung pagpunta po natin kanina ay marami kitang nakita na mga huling isda nila. At nakalagay sa styrofoam. Yan, sa styrofoam. In fairness po dito in fairness yung kanilang dalampasigan, napakalinis. O dahil may mga nauna na lamang naglinis kanina, pero yun yung obserbasyon natin kanina, ayun nandun yung mga nakatimbuang na yung mga, katimbuang tuloy, nakatimbo na pala, nagtimbo na yung mga nilinis nila na mga, ano tawag dito,
Ito, pahawak ulit natin kay Sir Otep. Ipakita muna natin, Sir Otep. Sir Otep, baka may gusto kang batiin mo na mga kabarangay mo sa Barangay Laylay. Hello po, binabati ko po kayo lahat na sa Barangay Laylay. Magandang umaga po sa inyo. Hawak tayo kay Otep yan. Otep, dahan-dahan lang para hindi masakit sa ulo ha, yung movement. Pero tara. Hindi, Amy, wag mo masyadong galawin. Wala kasi akong nadala. Hindi ko alam kung nasaan. Pero hi po, good morning po sa ating mga kababayan. Special shoutout po sa inyo, yung mga nag-komento kung nasa ang lugar po kayo. Marami sa ating mga kababayan for sure, mga taga-Barangay Bunganay. Batiin natin yung aking uncle na nanonood kanina, si Uncle Celso. Happy Thanksgiving po sa ating mga kababayan na nandyan sa Amerika, particular sa Mataak family dyan sa Maryland. Hi, Nining! Ano masasabi mo? Ano? Ano masasabi mo? Ano pangalan mo? Yaya Magturo po, nakatira sa Bunganay. Oh, yung cute. Yeye magturo? Opo, Dito ka nakatira sa Bunganay? Napasok ka na? opo. Anong grade mo na? Napasok pa ako kay Mamini po, 5 na ako. Ay ano ka, may star ka? Anong natutunan mo sa school? Magsusulat, tapos magkukulay. Oh, wow. Anong favorite color mo? Purple, Purple, orange, and tapos, tapos, yung ano? yung Red? red Red. Oh, very good. Ayan, si daddy mo yan? Ha? Sino yan? dito. Tito, anong gusto mong sabihin kay Tito? Ha? Anong gusto mong sabihin kay Tito? Ha? Anong gusto, kay mama mo at saka kay papa mo, anong gusto mong sabihin? Nasaan si mama mo? Sa Maynila Oh, po. sa Maynila. Ay, ang papa mo? Sa Maynila Nasa Maynila din. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Ay, nanonood sila. Dali. Anong gusto mong sabihin? Ano po? Yung napagaling po si Tutoy. Oy, anong gusto mong matanggap sa Pasko? Sa Pasko, anong gusto mong matanggap sa Pasko? Dahil tingin ka doon, nandun si mama at saka si papa mo nanonood. Tapos, si Ligaro. Oh, anong gusto mong regalo kay Santa Claus? Okay, anong gusto mong sabihin kay Santa Claus? Tam Claus, mahinging Ligaro. Oh, thank you. Anong regalo? Laruan. Laruan. Barbie, ganun? Anong laruan ang gusto mo? Barbie, kay kuya naman ay barrel. Oh, wow. Ang cute mo naman. Ang cute mo. Andun po. Ha? Andun po si Lula. Sinasa si lola mo? Andun, Ano gusto mo sabihin kay lola mo? andun po, naghihingi ng isda. Ng isda, marami pang ulam. Ha? Anong paborito mong laro? Laruan? Oo. Luto-lutuan. Luto-luto. Luto-lutoan. Ang cute mo naman. Sige. May gusto ka pang sabihin. Kailan birthday mo? Nag-birthday na po ako. Kailan nga ni? Anong gusto mo maging paglaki mo? Harap din. Doctor, bakit? Ano pa? Teacher. Oh. Ang dami. Tapos, maglilinis ng Nang? Magalinis na ano? ng pinggan po. Ng pinggan. Gusto mo maglinis ng pinggan paglaki mo. That's very good. Kakatuwa naman ng batang to. Ang cute mo. Anong gusto mo sabihin sa mga kalaro mo? Ano pa nga pangalan ng kalaro mo? Karina, Shen, tapos Mega, din po na si Lima po, si Mega, tapos din po siya napasok sa Kawit. Kawit. Ikaw saan ka napasok? Sa Kawit din? Hindi. Si teacher mo, ano gusto mo sabihin kay teacher mo? Kay Teacher Mer, Oo. Kabait ba si teacher? Opo, kahit malikot po kami, kaya hindi po kami napalo. Oo, hindi kayo napalo ni teacher. Ayan, sige na. Bless. Ang bait naman na bata. Okay, naku, nakakatuwang bata. Sige, dyan ka na muna ha. Bye-bye, see you.
Di ba? Ayan si Tito pala. Hi kay Tito. Shoutout kay Tito. Mukhang pinalaki ang baby na mabait kasi ang galing-galing ng sumagot. Oh, ano sasabi mo, Tito? Walang masabi si Tito. Samantalang yung... Jerel. Magturo. Wala masabi si Tito, samantalang yung kanyang pamangkin, ang dal-dal-dal-dal. Hello, baby! Hello, TikTok kita. Takbo naman. Ito, nagkatrabaho ka po sa munisipyo. Sa Kapitolyo. Oo, yan, si Kuyang. So, diretso tayo dito. Kuya Erwin Bonroyo? Kapatid pala ni Kuya Erwin. Oh, kaya pala ang pogi rin. Hello, baby! Takbo. Hello, tara. Tara dito ka sa akin. Takbo. Ang cute, di ba? Ang cute. Ha? Ano na? Parang hindi ko nakita. Nakita ko kagabi, nag-ainom. Joke lang kay Kuya Erwin. Wala si Kuya Erwin. Go back to data mode. Ang cute-cute na bata niyan. Napaka-cute. Naubusan na ako ng... Buti na lang na dyan si Otep. So, meron kitang kahit nahirap. Hello, baby! Naglinis ka, baby? Naglinis ka? May dala kang may dala kang ting-ting. Ah! Tara, ang pangalan mo? Ang pangalan mo, dali. Ano pangalan mo? Natakbo, Hoy, baby. Ang poging bata, Titoy, anong pangalan mo, baby? Pangalan mo? Ang pangalan mo? John Paul po. John Paul. Ay, naku, bata. Tara, so... Ang galing sumagot, nakakatuwa. Oo, ang yaman naman ni ate, naka Louis Vuitton. Ay, ate, naka Louis Vuitton, ang yaman mo naman. Ang ganda na yung jacket. Tapos na kayong maglinis? Opo, tapos na po. Taga saan ka? Dito po nga na Bilya. Okay, lagi mo ba itong, lagi kang nag-participate na lahok sa ganito mga gawain? Opo. Bakit? Anong kahalagahan nito para sa iyo? Para din po maganda yung pag may bisita na pumupunta dito, makita po nila na malinis dito. Yun din po. Ano panawagan mo sa ating mga kababayan? Linis lagi. Maglinis po lagi, tsaka wag pong mag-iwan ng basura dito. Kung pupunta dito or bisita dito, wag na pong mag-iwan ng basura. Oo nga. So pwede pala magtambay-tambay ba dito paggabi? Okay. Kailan baka madilim? Madilim po. Madilim na. Kulang po sa ilaw. Kulang sa ilaw. Ayan. So, bye-bye, baby! Thank you po. Bye-bye po. Bye-bye. Kala ang baby yung aking no? Ang sinasabi ko, ha? Ang cute-cute na mga bata. So, ba't hindi ko nakikita yung mga comment nila? Hindi ko alam. Oo nga hindi nalabas yung comment nila. Sige nga ayan. Balikan natin yung bata. Gusto ko, bigyan pa din ang Regalo. Kakatuwa naman siya. So, diretso kita sa ating panonood. Po, manood lang kayo. Naka-live pa naman ako at meron pa kitang audio. Di ba? May audio pa po ba kami? Pabaga? Comment nyo daw po nga mga kababayan. At, dire-diretso kita dito sa ating nahuli na kami. So, nandun yung ating mga kasama, mga naka-orange, mga Philippine Coast Guard officials and members. Nandun po sila sa bahaging yon. Ito naman, meron pa. Mga nag-comment. Yan, so malapit na kita dito. Sa may barangay Bunganay. Hello, good morning! Good morning po sa inyo. Oo, ayan. Ayan. Oh, hey baby! TikTok kita. Ay, meron mga nanonood. Pabasa nga. Hinahi. Yan. Shout out kay Marlon Ligas, Lori Almonte. Sino pa? Yon. Yan. Hi. So cute. Adorable. Yan. Good morning po. Hello. Ayun yung yaman, naka Louis Vuitton, So, hello. Napagod na kita. Sa paglakad, ang layo ng ating nilakad mula doon, Oo, ang pagod sa kamay. At saan na ito? Kanina itong bahay. Dito ka nagtipon-tipon. Nandito pala sina Hawaki. Adan sina attorney. Yan, punta kita kay attorney. Hi po, magandang umaga po sa inyo. Yan, ang gaganda po ninyo.
Baling dukutin ang puto. Oh, magkano kaya, Ari? Magkano tinda mo? 20 po ang 20 ang isa. Masarap ay may puto pati po kinayod. Yan. Masarap pag may kinayod ang puto. Yan. Tawang-tawa si ate. So, good morning po sa inyo. Oo. Nanay, ang ganda-ganda mo naman. Baka mahampas ako ng iyong ay. Nanay, good morning. Morning! Anong, taga rito ka po sa barangay? Taga, yan ang mga, bahala kayo dyan, bahala kayo. Bibi, picture daw ka doon. So, natin si Attorney Ivy. Ayan po ang ating mga Philippine Yan. Joint projects of, wow. So, ito na po ang highlight ng ating kumuha, tas nilagay sa bulsa. Protein kasi, protein. Si Attorney, wag daw siya. Ay, importante. Yan, mamaya. Ito, marami pala mga dito, mga giveaway para sa mga bata. At, ito ang ating sponsor, ayan, ang gaganda nila, ang ating mga oh, yes, wow, I love seeing here, them here pala. And Madam Deliosa, nandyan, talaga. Attorney Ivy, ang mga taga Santa Cruz ay bumisita, hindi nagpahuli ang Philippine Coast Guard 510 Marinduque Squadron 2nd Division. Yan. So, ito ang ating may mga mga pamamahagi ito. Kapaniyamin natin OTEP. Yan. Hawaki daw nga ni. Yan. So, ito meron tayong inisyatiba mga kasama natin na ating kasama mula sa Philippine Coast Guard 510 Marinduque Squadron 1st Division. Ang binubuo po yan ng Buwak at saka po ng Mugpog. Opo, Lieutenant Deliosa, good morning. Good morning po, Lieutenant Mataak. So, etong inisyatiba natin na ito, so narinig namin na ito daw mga ganitong inisyatiba ay regular mo rin namang ginagawa dito sa Barangay Bunganay. Pero this time, itong ginawa natin dahil ngayon ay Children's Month din. At the same time, awareness para sa ating mga kabarangay at mga kababayan na dapat ay patuloy na ingatan ng ating inang kalikasan. So, dalawa yung ginawa natin, parang we are hitting two birds in one stone. Ito yung paglilinis nitong dalampasigan ng Barangay Bunganay. At the same time, ang pamamahagi na gagawin maya-maya para naman gift giving o kaya ay parang pakain sa mga bata. So, ba't mo naisipan ito kabahagi ang Philippine Coast Guard? Yes, since nakasama tayo since July just this year, naisip ko na syempre bakit hindi natin gamitin tong oportunidad na as part ng Philippine Coast Guard Auxiliary na mag-conduct ng mga ganitong activities kasi yun naman yung pinaka-essence nung pag-join sa mga ganitong grupo. So, ang naisip ko dahil kakabalik ko lang din ng isla, mas madalas akong nadidistino ngayon sa Manila, naisip ko na itong pag-uwi ko maging makabuluhan sa paggawa ng mga ganitong aktibidades. So, kaya naisip ko mag-tap dito sa ating grupo na mag-conduct ng coastal cleanup kasi nakikita ko hindi man ako personally nakakapag-participate before sa activities. Kaya nang hinayang ako, kaya sabi ko gusto kong gawin personally and saan pa dapat magsimula, naisip ko sa aking barangay mismo, sa Barangay Bunganay. And then sabi nga po ng ating squadron commander, si Attorney Ivy Rio Florido, na since Children's Month din naman ngayon, gamitin na rin natin tong oportunidad para din po makapagbahagi ng konting gift sa ating mga kabataan dito sa Barangay Bunganay. So, gaano karami ang bilang na ating mga kabataan na mabibiyayaan nitong ating pakain para sa kanila? For today po, may nakaredy po tayo na 80 gifts para po sa kabataan. And then ito po ating palugaw. Kaya naman po ito i-cater itong mga bata po na kasama din po natin na nag-coastal cleanup ngayong umaga. At saka po ibang mga ano ang hatid mo para sa kanila? Hatid ng Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Marinduque Squadron para sa ating mga beneficiary, yung mga chikiting na yung kukyot.
So, yun, ang mga ibibigay po natin, nakalakip dito sa mga paper bags, yung konting school supplies. And then, meron din pong konting mga laruan. Kasi para mas mapaabot din natin na hindi lang tayo all for coastal cleanups, kundi humanitarian welfare din po tayo. Ayan, sige. Dire-diretso na tayo. May programa ba tayo na si Attorney Ivy, ayan, I love seeing around my dear nakakatuwa. Finally nakasuot, pero nagsuot ako ng Ganaray. Para bagong-bago 'yan. Maraming salamat kay JC. Sabi ko, JC, asuotin ko na ang aking Hindi ako nakapagganyan at nalubog ako kanina sa buhangin. At saka pawisan ako maigi sa pagpulot. Si Attorney Ivy po ang aming squadron commander, ang squadron commander ng Philippine Coast Guard Auxiliary 510 Marinduque Squadron, na pinagmalaki ko talaga kay spokesperson for West Philippine Sea, Terelia. Nakalimutan ko yung pangalan. But anyway, Attorney, napakagandang inisyatiba nitong ating ginagawa dahil patuloy nakabahagi ang Philippine Coast Guard, ang Philippine Coast Guard Auxiliary sa pagpapanatili ng kalinisan ng ating dalampasigan at ng ating mga karagatan. So, ano ba ang pangunahing mandato natin bilang Philippine Coast Guard Auxiliary? Bilang isang Philippine Coast Guard Auxiliary, kasama natin ang PCG para mapanatili ang kaayusan, kalinisan ng ating mga coastal areas. Kasama na rin dito ang mga pamprograma, even though outside the coastal areas, basta makakatulong sa ating komunidad. So bilang isang PCGA dash ng Marinduque, hinihimok ko lalo na yung mga kabataan, lalo yung mga nasa coastal areas na makiisa sa ating mga Philippine Coast Guard Auxiliaries para makatulong sa ating probinsya. And then maliban dyan, meron ding pamamahagi ang isa kasama natin mula sa First Division para naman sa ating mga kabataan dahil ngayon ay Children's Month celebration. So matutuwa si V pag nakita niya yan na may mga bata dito. But anyway, Attorney, ano yung ating participation naman para dito? Ang gagawin natin is after ng feeding program para sa mga bata, meron tayong mga games at mamimigay ng school supplies courtesy of Lieutenant Val Deliosa. And then titingnan natin kung ano yung mga most common na mga garbage na napulot para ma-assess natin kung paano makakatulong ang PCJ para ma-lessen sa mga problema garbage sa coastal areas natin. Paano tayo makakapagbigay ng mga suggestion para makapag-create ng mga policies upang matulungan ang ating mga coastal areas sa probinsya. Ayun. Panawagan, Attorney, para sa ating mga kabaranggayan, hindi lamang dito sa Barangay Bunganay, bagkus isa may bahagi rin ng mga kalapit barangay na patuloy na ingatan at protektahan ng ating mga dalampasigan at karagatan. Bilang isang responsableng Marinduqueño, tayo po mismo sa ating mga sarili, huwag po tayong magtatampon kung saan-saan ang basura at ating pong protektahan ang ating karagatan sapagkat ito rin po yung nagbibigay ng buhay sa atin. So, yun lang po. Makiusap po tayo sa mga programang kagaya nito at sa ating mga sarili magbago po tayo. Ayun. Maraming salamat po, Attorney Ivy, sa ating sarili umpisahan ang pagbabago. Ayan, busy si mga gaano karami ang bilang na ating organic and non-organic na dumalo dito. At the same time, baka may estimate tayo sa rami ng mga nakilahok na mga kabaranggayan natin dito. Sa Philippine Coast Guard, ang strength po natin is 15. And then from the auxiliary is mga 15 din po tayo. Okay. And then in-estimate mo, gaano yung bilang ng mga nakibahagi kaya dito? 100 children po, tapos plus yung mga community leaders at yung mga kapitbahay natin dito sa Bunganay, siguro marami-rami din to, mga 70 siguro po sila. 100 persons. So maraming salamat po, Attorney Ivy Rio Florido, ang ating pong squadron commander ng 510 Marinduque Squadron, Philippine Coast Guard Auxiliary. Yan. And palagi yan kasama natin dito sa magasimulan na po kita? Yeah? Magasimulan na si Kagawad. Yan. Papagod na si yan. Ayan, so magandang umaga po, Bunganay! Ayan, so salamat po sa ating
Panginoon at binigyan po tayo ng maayos na panahon. Kahapon po ay maulan, pero napakaganda ng panahon ngayon na ibinigay. Talagang siguro pinagbigyan yung ganitong gawain dito po sa ating barangay ng Bunganay. So, sa amin po mga bisita na nandito, ang ating pong mga Coast Guard nandito, palakpakan po natin ang ating pong mga bisita na naging katuwang po natin sa ating paglilinis sa ating baybayin. At ganun din po, andito rin po ang Sangguniang Barangay sa pangunguna po ng ating punong barangay, Kapitan Marlon Magkada, at siyempre ang sexy at talagang kitang-kita malaarot at pistahin. Ayan, palakpakan natin si Ma'am Valerie. Ayan, si Ma'am Valerie Villosa. I'm sorry. Sorry po naman. Franklin Magala. Wait, baka nakalimutan ko pala, baka yung mga gusto kang pasalamatan. Gusto ko palang pasalamatan yung mga student leaders ng MSC Lead Society. Nandito sila ngayon. Doon sila. Hi, yan. Special shoutout sa Law Enforcement Division. Yan. Okay, muli, palakpakan po natin ang ating punong barangay, Kapitan Franklin Magala. Magala. Tama na. Oh, may nagbigay ng 35 stars. Thank you so much po. Naka-intact sa aking pero ngayon po ay mag-a-adjust na po. Pasensya na po. Maraming salamat. Ayan, bilang ngayong umaga ay bago tayo dumapo sa talagang buod ng ating pag-uusapan o ating programa ngayong umaga, ay hiniling ko na ang ating presensya sa Panginoon ay ating pong ilagay ngayong umaga. Ano po? Ayan, tinatawagan po namin ang aking kasama sa Sanggunian para mag-lead ng prayer, Kagawad Melanie Magala. Palakpakan na. Walang palakpak. Pagpalang Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Sa magandang panahong pinagkaloob niyo po sa amin. Sana po, samahan niyo po kami sa maghapong ito na nagkakatipon-tipon upang magkaloob ng kaunting biyaya sa mga bata na naririto. Ito po ay hiniling namin sa pangalan si Kristong Panginoon. Amen. Ayan, so bago tayo ulit dumako, sige, basbasan na rin po natin yung ating biyaya na nandiyan po sa ating harapan. Aming Ama, aming Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa patuloy na pagbibigay po ninyo ng kalakasan ng katawan sa bawat isa po sa amin, Ama. Ama, na nakikita niyo po yung aming pagsasaluhan ngayong umaga, patuloy na hiniling ko na maging kalakasan po ng aming physical na katawan ang matatanggap po namin ngayong umaga. Ama, patuloy na kung sino man po ang naghanda ng aming tatanggapin ngayong umaga, patuloy na ibalik mo po sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw, Ama. Salamat po sa biyayang ito na patuloy mo pong ipinagkakalob sa bawat isa po sa amin. Salamat po at purihin ka sa tayong pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Diyan muna magtatapos ang ating live feed. Sa ating programa ngayong umaga at patuloy. Teka, sandali. Ayan, muli po, hiningan po namin ng konting mensahe ang ating po punong barangay, Kapitan Franklin Magalang. Palakpak naman tayo dyan! Maraming salamat po, Kagawad Bong. Una po sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos sa pagkakaloob sa atin ng magandang panahon na hindi naman lingid sa inyo na nitong mga nakaraang araw ay talagang maghapon, magdamag na umulan. Ano po? So yun po ay dapat nating ipagpasalamat sa ating Panginoon Diyos, yung ating pong kalakasan ng katawan at mga biyaya na patuloy po na pinagkakalob sa ating lahat. Una po sa lahat, ang Sangguniang Barangay po, Mambal, sa pangunguna ng inyong lingkod, ang ating pong mga Sangguniang members na naandito ngayon, si Kagawad Yobi Asron, isa-isahin ko para sila ay nabibigyan ng konting si Kagawad Vilma Onte, naandito po siya kanina. Si Kagawad Melanie Magalang, nahipag ko po. Pareho po kami magalang. Kailangan gamitin yung apelyido
At sino pa po yung nandito na member na kagalang-galang, Rosilito Torres. Palakpakan pa natin. So yung po mga ibang sangguniang members, katuwang ng lahat ng ating mga frontliners, huwag kayong mag-alala at appointed na kayo. Firmado ng appointment. Trabaho ko bigla. Kailangan po ay tayo ay gaganap na sa ating